17, lawmakers want to find out whether the artificial beach has contributed to the massive flooding in the capital city or nasunod po ba yung Manila Bay Rehabilitation Plan. Does Malacanang support this kind of congressional move to look into the Dolomite Beach project? Unang-una po, muli, papaalala natin na may separation of powers. So kung ano po ang magiging trabaho at gagawing mga hakbang ng House of Representatives sa pag-iimbestiga dito sa Dolomite Beach, ay yan po ay kanilang trabaho at hindi po hahadlang sa anumang hakbang ang Pangulo patungkol dyan. At maaari na rin po talaga maging hakbang ito para makita kung talaga ba itong nagkaroon ng anomalya, kung mayroon bang naidulot ito sa nangyayaring pagbaha sa Metro Manila at kung naka-apekto to sa kalikasan ng ating bansa. And follow-up lang din po doon sa Dolomite, while it is a congressional initiative po, no, yung multi-million peso project was implemented during the Duterte administration. Some saying it's around 300 to 500 million peso ang nagastos. So may mga initial reaction na po na it could be politically motivated, aimed at putting the blame again on the Dutertes para po mapagtakpan daw yung flood control corruption. Hindi naman po ibig sabihin na kapag po iniimbestigahan ang mga proyekto na nakaraang administrasyon, ito'y pamumulitika lamang. Ibig po sabihin kapag pinaiimbestigahan ang nakaraan proyekto na naganap o nagawa ng nakaraang administrasyon, dapat hindi na ito paimbestigahan dahil otherwise it will be considered as politicizing. Parang hindi naman po yata tama yan. Ibig sabihin po nun, kapag hindi naginalaw o inalam ang nangyari noong nakaraang administrasyon, parang libre na po lahat ang kanilang ginawa. Correct. So tama naman po ito. Pero muli, ang sabi ng Pangulo at ang administrasyon ito, tama lang talaga, lahat pa imbestigahan kasi pera ng taong bayan yan eh. Di ba? Thank you po, Yusek. Huling tanong mula kay Bella Carriazo, Philippine Star. Good afternoon. Kasi mga kababayan, ako dati, alam nyo yan, dati po sa Dolomite Beach ako nag-umpisa rin. Kababayan. Pero yung pag-iimbestiga po, no? Sa mga project na yan, dapat lang kasi malay natin, mga kababayan, ito'y tanong lang naman, di ba? Malay natin kung may ano rin dyan, di ba? Anomalya, di ba? Tanong lang naman, para transparency sa taong bayan. Yan lang naman ang hinahanap, kung wala, di ba? Why not? Pero, malalaman natin yan sa mga susunod na pag-iimbestiga, no? At mga lalabas, no? Dahil nga po, 'di ba? Kung makikita natin, grabe po yung pagbaha diyan sa Maynila nung mga nakaraan, yung pag-upo lang ni Isko Moreno. Di po ba? 'Di ba? Kaya isa 'yan siguro sa bumabaha talaga, no? Kasi 'di ba? Kung nakikita niyo po yung mga video dati na umiikot si Isko Moreno, maraming mga baradong mga kanal diyan or hindi nakakadaloy ng maayos yung tubig patungo doon, no, sa may dagat. Okay? Kaya 'di ba ginamitan nga ng pump yan, yung malaking pump ni Isko Moreno. Alam ko bumili si Isko Moreno 'di ba, para maibsan ang pagbaha diyan sa Metro Manila or sa Maynila. Alright? So mga kababayan, isa po 'yan sa dapat nating rin, 'di ba? I-considera, kumbaga may pakialam din tayo, 'di ba? Kasi pera ng taong bayan 'yan eh. Alright? No? Pera ng taong bayan, pera natin na dapat mangialam din tayo, 'di ba? Kasi kawawa yung mga bagong henerasyon kung patuloy tayong pagnanakawan, 'di ba? Buti nga may ganitong presidente na dumating, PBBM lang sa kalam, no? At mismong nagpa-imbestiga ng mga flood control, no? At kung ano-ano pang mga pinagkakakitaan, pinagnanakawan tayo, 'di ba? Ng mga ganid na politiko. Doon na natin malalaman, no? Na talagang si BBM lang talaga ang may lakas ng loob, may tapang, no? At kumbaga makataong bayan, no? Sa taong bayan niya talaga, no, ibinubuhos ang kanyang pagtatrabaho, pagpapakita ng tiwala sa taong bayan. Na kaya nga tayo hinihalal diyan, sabi ni BBM, para pagsilbihan ang taong bayan.